Ayun, sana nga matuloy na po at malaking tulong po kasi ito pag kung sakaling matapos or matuloy na po. Ayun, at syempre mas malapit na po yung access namin na dadaanan na hindi na po iikot doon sa main road kasi madalas traffic doon. Hindi lang sakyan, mga gustong magbiyahe sa mga produkto namin, ganyan, papuntang Maynila o ano, mas madali po kasi yung dati na tulay po dyan sa kabila. Yun po sana ang gusto ko madaling mayari itong pahinto-hinto po ito. Malaking ginhawa. Ito ang inaasahan ng mga apektadong residente kapag natapos na ang konstruksyon ng tulay na magkokonekta sa dalawang munisipalidad ng Villasis at Santo Tomas sa lalawigan ng Pangasinan. Naaprubahan ng Villasis-Santo Tomas Bridge na may habang halos 4 na kilometro kasama ang approaches nito. Umaabot ang pondo nito ng mahigit 2 bilyong piso. Nagsimula ang konstruksyon ng mismong tulay noon pang 2018 at target na matapos ngayong taon. Ngunit hanggang sa kasalukuyan, hindi pa rin ito madadaanan. Bunsod nito, personal itong ininspeksyon ng mga kawani ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa pangunguna ni Secretary Vince Dizon. Kung gagawa ako ng tulay, yan ay matatapos 3 taon. O di phase 1, phase 2, phase 3. Pero siguraduhin mo, na sa loob ng 3 taon, matatapos. Hindi kamukha nito na pwede namang matapos ng 3 taon o 2 taon, ngayon 8 taon na. Tapos pag natapos ng 2020, end of 27, magiging 10 taon na yun. Diba? Yun ang problema. Bukod sa Villasis-Santo Tomas Bridge, 2 pang mahalagang diversion road sa Pangasinan ang natenga ang konstruksyon. Isa na rito ang ilang bahagi pa ng halos 10 kilometrong Binalonan-Lawak-Villasis Diversion Road na nagsimulang ipatayo noong 2021. Nagsisimula ito sa Urdaneta City Bypass Road at magtatapos sa Binalonan Diversion Road sa Binalonan, Pangasinan. Matutugunan nito ang kritikal na bottleneck ng mga urban area at mapabubuti ang national road system. Ito rin sana ang layo ng Dagupan-Mangaldan Diversion Road, ngunit hindi pa rin ito natatapos. Bukod sa kalsada na may habang mahigit 6 na kilometro, mayroon rin itong 3 tulay at iba pang infrastruktura. Lahat ng mga nakatenga, pipilitin natin matapos ng end of 2027 bago matapos ang term ni PBBM. Yun ang commitment natin. So, base sa mga nakikita ko, and dun sa mga pondo na kinakailangan, tingin ko very, very possible yun. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.